I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Paul and hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello. Kumusta po kayo? But anyway guys, meron tayong very good news for everybody. Nako, talagang maganda ito guys. Nakaka-overwhelm. Especially sa mga Marcos loyalists. Bakit? Nako, si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Sabi ko sa inyo napapansin yung galing niya, no? Siyempre mga kababayan, ay itinaguri ang the 100 most influential people in 2024. Ay, naku, tuloy-tuloy po yan. Although si dating Pangulong Digong, no, nakasama din. Hindi natin alam kung bakit nakasama yon kasi sa kabila ng mga maraming namatay, no? Baka hindi na-inform yung ano guys, yung may-ari ng Time. Di kayo naloka. But ito si Pangulong Marcos Jr. Very obviously naman yan, no? Sa lahat po ng kanyang state visit, nakikita yung kanyang panawagan, yung stand niya, siyempre sa Western Philippine Sea, no? At sa kabila din sa mga nangyayari ng kanyang pamilya before, ngayon natatakpan sa galing ng kanyang pamumuno. Dahil pinatunayan lang ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga Marcos ay may paninindigan at sumasandigan sa katotohanan na walang bahid na karumihan at taliwas doon sa mga bintang ng mga anti-Marcos sa kanilang pamilya, no? So dahil dito sa ginawa ni Pangulong Marcos Jr., talaga nang makikita po natin, no? Hindi forke sinabi po ng mga ibang tao na para lang malinisan ang pangalan, no? Hindi doon po mga kababayan. Wag niyo po gawin sangkalan yun. Iba noon, iba ngayon. Si Pangulong Marcos Jr., mahal niya ang Pilipinas. Maka-Pilipino ito, makamasa. Kung nakikita natin yung galaw niya ngayon, talagang naaawa siya. Sa matagal na panahon, ang Pilipinas kulila, no? Sa buong Asia, sa buong mundo. Kaya ginagawa niya ng paraan para maibsan, ano, ang problema at solusyonan ang problema ng bansang ito. Alam po naman natin yan, no? Kaya minsan maiisip din natin ang ibang tao, bakit kaya, no? Kung kailan na unti-unting gumaganda ang ekonomiya ng bansa sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., yung mga anti-Marcos todo sasabihin wala namang ramdam, hindi daw nila ramdam yung pagbabago. Paano kasi bulag kayo? Dahil hindi nyo niraramdam, no? Wala kasi kayo pakiramdam, kaya wala kayong nararamdaman. Because lahat kayo ay anti-Marcos. Ganun po yung kasimple. Hindi nyo talaga ramdam. Kasi hindi nyo sinusuportahan si Pangulong Marcos Jr. Simple lang, anti-Marcos kayo So dahil dito mga kababayan, nakaka-overwhelm, no? Sabi po dito ng Manila Bulletin, no? Malacanang, sabi nag-viral si Pangulong Marcos sa buong mundo. Nakita naman natin yung guys, di ba? Sinasaluduhan siya at humahanga ang mga, ibig sabihin, humahanga ang mga banyaga sa kanya, sa galing niya, di ba? Di ba? Ganun talaga yung sa itong last punta niya sa Amerika, talagang humahanga sila sa kanya talaga sa galing niya. Yan, Malacanang said, President Marcos Jr., inclusion in Times 100 most influential people of 2024 reflects his brand of leadership that puts Filipinos over anything else. Sabi ko sa inyo, mahal niya ang mamamayang Pilipino, anumang klaseng kulay ka, wala siyang pake, as long as you are a blood Filipinos, sakop ka ng katagumpayan nitong Pilipinas under ng kanyang pamumuno. Real talk po tayo. Kahit anong klaseng sasabihin nyo sa Pangulo, ay wala kaming pake. Basta kami, ramdam namin ang pagbabago. Dito, actually guys, dito sa amin, sabi nga nila, naku, mahal ang bilihin. Hindi po kami nagrereklamo. Why? Okay naman ang bilihin dito sa amin. Hindi naman talaga as in mahal. Ang mahal yung pangunahing bilihin. Because, naintindihan po namin na sa global crisis po tayo. Kung ako sa inyo, mga anti-Marcos, kausapin nyo si Iran at saka si Israel na huminto na sila sa away. At
kausapin nyo din ang Ukraine at saka Russia. Huminto na sila sa away nila. Kasi yan ang sanhi ng dahilan kung bakit nagtataas ang mga bilihin. Bakit? Kailangan po natin ng langis. Nagsusupply ng langis sa galing sa iba't ibang dako ng Pilipinas, dako ng mundo. Natatrap sila dahil dito sa away-away. Kaya nagmahal ang mga gasolina. At kausapin nyo din, ito mga anti-Marcos kausapin nyo yung mga supplier ng langis sa buong mundo, sabihin nyo sa kanila, yung mga reklamador pumunta kayo doon. Kausapin nyo, sabihin nyo, gawing piso ang isang barilis para pagdating sa Pilipinas, 2 piso ang kilo ng bigas. At isa pa, kausapin nyo din yung mga traders at ang mga retailers, sabihin nyo, pababain ninyo ang mga bilihin. Tapos lahat yan sinisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Pag-aari niya ba yung may-ari ng langis sa buong mundo? Nagsusupply sa Pilipinas? Pag-aari niya ba yun? Well, kung pag-aari niya yun, hindi ganyan kataas ang bilihin. Kaso lang hindi niya pag-aari Bakit? Pag-aari niya ba yung yung mga produkto sa Pilipinas? Pag-aari niya para makontrol yung presyo? Kayo naman, umaasa na lang kayo. Magtrabaho kayo, wag tamad-tamad. Kung yung sigarilyo nga, kaya nyong bilhin O isang pakite, yung alak nga, kaya nyong bilhin na mas mahal sa bigas. Di kayo naloka, reklamo kayo nagreklamo Kasi mga anti-Marcos kayo, ganun talaga yun. So dahil dito mga kababayan, ako'y humahanga talaga, no? Lahat naman tayo mga kababayan, nakikita natin kung gaano kagaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Congratulations Mr. President, ikaw na talaga. Ayan PCO Marcos in time reflects leadership brand. Ito yung isa pa basahin po natin. Mas okay yun pa kasi Tagalog. Ito mga kababayan, ang sinabi po dito na pibibilang si President Ferdinand Marcos Jr. sa 100 most influential people. Ayan, for 2023 ng Time Magazine. Ay wow, social. Sana all best. Dahil siya has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea. At sa pagsisikap na ayusin ang kanyang pamilya, Bongbong may reshape his country too. No? Katulad po ng sinasabi ko, hindi po reason, hindi forke Pangulo siya para sikapin maging malinis ang kanyang yung mga accusations ng mga pamilya niya noon ng mga anti-Marcos. Kung tutuusin naman, nakikita naman natin mga kababayan, mga kaso laban sa kanila is dismiss na, halos nalulusaw na no? International court pa. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Bakit? Malaking sampal sa mga dilawan kasi yun guys Hindi sila nagtagumpay Bakit? Kasi sandigan ng mga Marcoses ang katotohanan. Yun ang totoo. Dahil kung talagang gumawa sila ng anomalya, sa international pa lang, talo na sila, kulong na sila. Kaso wala As in, wala naman talaga. Ang masaklap dito, yung nagsampa ng mga kaso, sila po ang nangulimbat yata. Sabi ni Juan Punchin, really yun. Kasi yung records ng mga nakulimbat nilang mga nakumpiska nilang mga pera, no? Diyan sa Switzerland, I think. Wala yatang record, no? Na nakalista. Bilyones po yan. Yan po ay, ang PCGG. Ang tanong na saan napunta? Yun ang sabi, guys, well, anyway. Yan ang sinabi, pinuri rin ng Time, ang paninindigan ni Marcos laban sa paggigipit ng China sa Western Philippine Sea. Yan ang totoong mayagmols. At mabait, tahimik, pero matinik. Hindi tulad ng mga nagmumura. Ay sus, nangangamot na lang ng ulo. Eka nga, sabi ko parang lata lang na walang laman. Salita ng salita, mura ng mura. Uy, nako. At ang pagpapaigting niya ng alyansa ng Pilipinas sa Amerika sa gitna ng banta ng China. Well, alam naman po natin ang alay natin sa Amerika 1951 pa po 'yan hanggang ngayong kasalukuyan. Kaso lang nawala dahil ito si Digunggong nyo galit sa Amerika. Hindi ko po alam bakit. So anyway, binigyan po ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakilala. Ito na iginawa sa Pangulo beyond the realms of economics and politics. President Marcos has consistently shown
genuine concern for the well-being of every Filipino, his initiative to tackle society challenges and foster inclusivity deeply resonate with the aspiration of our nation. Recognizing the complexities of our history, it's imperative to recognize President Marcos Jr. transformative efforts in driving positive change and progress. His vision for a prosperous and harmonious Philippines reflects the aspiration of millions of Filipinos. Dagdag ni Speaker of the House. Kahit sino naman nakikita yung galing ni Pangulong Marcos Jr. Bulag na lang, hindi nakaka-appreciate niyan. Yan po ang sinabi ng Pilipinas today. Visionary leaders ni PBBM pinuri. President Marcos' visionary leaders has brought about the tangible improvements in various facets of our society. His strategic economy policies have steered our country towards stability and growth. His steadfast stance against external threats, particularly in defending our sovereignty amidst escalating tension, exemplifies his commitment to protecting the Filipino people. Ayan ang sinabi ng kanyang pinsan. Lahat yan nakikita kasi mga biswang. So ayan, congratulations sa ating mahal na Pangulo. Of course guys, talagang napakagaling itong Pangulo na ito. Alam nyo, itong ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo malang ina-appreciate. Yung mga kapalpakan ng mga past admin, siya ngayon ang maglulutas. 'Di ba? Nakita naman natin ang kanyang galing. Kaloka kayo. Lahat naman tayo makikinabang sa tagumpay ng kanyang pamumuno, 'di ba? Yung mga bumabatikos na yon diyan, walang ginawa kundi balahurain itong administrasyon na ito. Jesus. Pero wag kayo guys nang makikinabang din sila, baka mauna pa sila sa pilahan. Nakita yung mga yung bagong Pilipinas sa Benguet, Jesus, Mariusip, maraming doon, mga anti-Marcos na kapela. Kayo naman, So anyway guys, saludo ako sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Mahaba ito guys, pero yan lang po ang ating updates for today. See you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Ayan, saludo po tayo sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Thank you po sir sa iyong napakagandang pamumuno. God bless sa inyo at sa iyong pamilya. Babus! Pag-inggit, pikit. Bakit? Nga.